Well, sa palito sa mga kapatid natin sa ibang bansa. Anong palito na programa naman natin? Alam niyo po, sobrang naikot po na ang Middle East, Southeast Asia. Dahil sa programa natin as Moon Observer. 7 years ago, we launched the Global PCR. When General Paco de la Rosa was still our chief PNP, we reached out to the OFW, listen to their issues and concerns. In our own little way, sa PNP, ay nakatulong naman po kami. Lalong-lalo na kung may problema yung mga pamilya nila na naiwan dito. Kailangan bigyan ng assistance, na imbisigahan, o naging biktima ng mga criminal scam, kahit kung na-OFW natin, natutulungan po natin. May mga programa po ang Department of Migrant Workers. In place lang po yan, yung mga benefits. Again, it's a matter of implementation. Sabi nila mabagal, sabi nila hindi na action. Kaya ang ginagawa po ng programa natin, medyo nilalambigan natin. Nagawin mo naman yung trabaho. Lambitin yun. Kasi wala naman tayo matutulong dito. Pero kung tayo pa yung maging congressman, ay magkakaroon po tayo ng konting ibig para maglambing pa. Pag hindi na gagawin ang trabaho. Kasi alam po ako ng OFW, alam po how it feels to be a product and a son of OFW. Alam, yung repatriation na lang. Yung bangkay, repatriate, nagtatagal pa. Yung mga Pinoy na naging biktima ito, ilang puso repatriation, natatagalan pa. Yung po yung mga problema eh. Of course, alam ko yung problema ng mga agencies na minsan violation contracts. Ito ang kontrata mo, pagdating mo doon, iba na yung ginagawa mo. Tapos ang sinabi, ang amo mo, ito lang, lahat na pala, amo mo, pamilya, pamilya, pamilya. Tapos, yung benepisyo ng ating mga OFW, sabihin natin, increase naman. Minsan, palakasan pa rin. Minsan, ang tagal pa rin. Diba? Ayun ang question, the benefits coming from the government. Kasi kung titignan kung meron eh. Again, it is a matter of implementation. Diba? Baka itong mga boss namin sa taas, alam nila eh. Pero pagdating sa baba, hindi nila gawa yung trabaho. Kaya nandito po tayo para nagre-remind sa kanila through our program. Pero kung tayo po ay papalari, hindi na lamang yung programa, kundi it will be part of our privileged states. Or maybe we can call the attention of that agency to do their job. Yun po yun. Okay. Pagdating naman po sa agrikultura, food security, yan, mainit ang usapin din yan. Anong masasabi natin yan? Alam niyo po, totoo po yun. Mga magsasaka, mga isla, kailangan pangalagaan po natin, magkaroon ng sapat na, alam mo, yung technology. Diba? Muna, bago po security. Technology para mag-upgrade ang kanilang mga ani, diba? Mga pagkakain, yung samang fertilizer, chemical, ano ba ang pwede magtulong ng gobyerno na alam ko meron po yan sa Department of Agriculture. Yung technology naman, nandiyan naman po ang ating Department of Science and Technology para ma-upgrade din ang level ng kanilang pagtatanim, pangingisda, pag-aalaga ng hayop. Dapat readily available yan. Hindi magpapalakas pa. At yun, of course, ginagawa naman ng ating gobyerno, pero baka kulang pa yung farm-to-market road para ma-reduce ang cost, di ba? And of course, tanggalin natin ang mga tinatawag na cartel, di ba? Kasi yung cartel, kukontrolin po nila yung presyo ng mga bigas, ng mga mais, ng mga kung ano-anong produkto na ginagawa ng farmers para naman naibenta nila ng maayos, hindi yung masyadong lugi ang ating mga mangingisda farmers. Yung po yun. And food security. Alright.